Babalik na naman tayo sa San Fernando. Doon tayo magsisimba. Ang layo ng pagsisimbahan, isang oras na biyahe. Hoy, nakabukas na ang ating Caltex. Oh yes. Caltex with Techron. Para hindi mo na kailangan yung bumili ng mga nilalagay sa gasolina para makalinis ng carbon deposit sa inyong mga cylinder head, gears, makina na nagbabara para ayos na ayos yung daloy ng ating oilness. May Techron rin ba yung ano nila, regular gasoline nila? Parang wala. Nagpagasolina no ko sa tricycle ko ng premium ay ng Techron parang premium lang yung nakita kong nasulatan ng Techron. Hiwalay pa yata sandali, meron pa yatang premium sila na walang Techron, ewan ko lang, hindi ko lang sure. First time ko kasi magpagasolina sa Caltex dun sa San Fernando pero yung Techron nila talagang 95 octane. Kaya siguro dito sa CR152 ko na regular ang gas kasi mababa lang naman ang compression ratio, ito na lang yung bibilhan natin ng chemical na nilalagay sa gasolina para maka-scrape ng carbon deposits. Mahalaga yun, huwag nyo tibarin. Sabi daw every 3,000 kilometers, kung susuman every palit ng change oil ng mineral oil nyo, kasi 3,000 ang maximum na yun ng mineral oil, maglalagay kayo nyo noon. Pero ako, umabot pa ako ng 6 years bago ko linagyan ng ganon, genuine from Yamaha, yung aking Yamaha na motor. Ang oil nun fully synthetic ZM9 pagka naman 10W40. Pinapaabot ko yun ng 5,000 kilometers bago ako mag-change oil. Yung mga nag-change oil ng fully synthetic ng 1,000 kilometers bago sila mag-change oil, mga bading! Bading ba ang tawag dun o tanga? Oo. Grabe no, every 1,000 hayop. Kahit pa nga 3,000 nakakatawa ka na para kang tanga wala, ano ba yung 1,000 pa kaya? Hayop ka. Ang yaman mo naman at napaka-aksaya. Pero hindi tungkol dun ayaw mo kang kasing maniwala. Sinabi na nga na kahit 7,000 pa nga lang yung ng fully synthetic kilometers bago mo palitan, tapos sasabihin mo, ano yan? Sasakyan? Bobo! Sasakyan umaabot ng 12,000. Malaking makina pa yung mga yun. Yung sa atin, syempre, per litro lang tayo, ganon. Pero sige, sabihin na natin 4 liters na big bike. Kada 5,000 sila nagpapalit. Yung mga maselan, noon maselan ako pero hindi ako tanga. 4-5 ginagawa ko. Nung bago pa. Ganun. Pero hindi nga ako tanga Hindi 1,000, hindi 2,000, hindi 3,000, hindi 3,500, hindi 4,000. 4,500. Kasi medyo tanga rin ako noon Walang tiwala sa sinasabi ng internet tsaka ng mga manufacturing mismo na may umaabot pa ng 7,000 pero kung susumahin mo sa internet, meron pa dong 8,000 kang mababasa
Pero ako, hanggang ano lang talaga ako. Pinakamatagal na siguro yung 6,000. Depende kung gaano ka-quality yung ano ko, yung 10W40 na fully synthetic. Pero sa ZIC M9 ko, talagang nagpa 5,000 lang ako doon. 5,500 sana, pero ay ano, 5,000. Kaysa naman 4,500. Doon na tayo sa gitna. Gitna dapat ng 6 eh. 5,500 dapat eh. Yeah, ginit na ako sa ano. Basta doon 1:1. Ay 1:1. Not 4,000 or 4,500. Not 6,000. It's 5,000. Kumbaga eksaktong 5,000. Kumbaga yung 5,000 ko, pag nakita ko ng 5,000, syempre umaandar pa ako. Baka umabot yan ng 5,200. Tsaka ako magpapalit. Basta doon na ako nagbibigay ng time na mag-change oil after 5,000 kilometers. Kaya minsan umabot ng 5,200, 5,300, 5,280. Ano. Oh, kaya scooter lang eh ang bilis-bilis magpatakbo. Oh, tapos gilid pa ng gilid. Putik. May traction control yan, NMAX mo. Oh, baka meron nga. Sige lang. Oh, may combi brakes naman o kaya ABS yan eh. Yun siguro ang dahilan. Siguro hindi kasi ako nakasubok ng kahit anong matic. Semi-automatic, oo. Oo. Pero yung automatic wala pa akong nasubukan. Siguro ang ganda siguro talaga ng combi brakes niyo. Yun oh. Hindi kayo mabududulas kaya kahit walang engine brake, pasok sa portal. Ganda siguro ng ABS talaga ano. Lakurin. Masarap ang ano nila dyan ng sanggip nila. Lakurin dito sa Bawang. Suzuki All Jimny. Nangarap ng nanay mo na sasakyanan. Putik ano ng oras, ang bagal ko. Hindi na ako nagmamabilis. Ngayon wala akong angkas, saka ako may hinak ka. Makulimlim lang, hindi pa maaga. Ay hindi na maaga, Regs. Late ka na, makulimlim lang. Aba, itong coaching to Vios, safe na safe magpanda. Ay, kaba pa rin ba yun yung Lakurin? Oo yata di ba? Pag Arco, yun na yung yung boundary. Yun na yung boundary, di ba, mga pare ko ay. $80 lang ang pinakamabilis natin. Huwag natin wina 100 na naman. Hindi pa masyadong batak. Hindi pa masyadong mainit talaga ang ating makina. Itong CR152 pag sumobra na ng 1 hour, woo! Sumobra na yung 1 hour yung andar sa kalsada, gumaganda na. Putik, parang hahabulin mo na lahat eh. Napanood nyo yung video ko na nakipagsabayan ako sa ewan ko kung Duke 200 o 390, pero sa tingin ko 200 lang yun eh. Loud lang siguro rin yung exhaust nya. Kasi parang hindi sound inline 4 eh. Inline 4 ba ang 390? Ewan. Basta ay posibleng 390 yun. Takalong-talo talaga ako dun pag 390. Duk 200 yun. Siyempre hindi ko mahabol, pero nasasabayan ko, nahahabol ko. Ay, nalilikuran ko. Ganun. Baka yung takbo ko doon consistent na traffic pa nun
Consistent na mabilis, hindi ko lang matandaan. Basta ang taas ng RPM ko doon eh. Na consistent na medyo mataas yung RPM ko doon. Pero pag ganito, wala pang 1, hindi ko talaga binabana. Memorize ko na itong CR152. Ganito pala. Hindi magandang iba na pag ano, dito na nga lang tayo. Ano na naman, ay bawang the traffic. Oh, ginawa mo na namang enduro. Bakit, ano bang meron? Baka mahuli tayo dyan eh. Ginawa nating enduro eh. Anong meron? Ay, grabe talaga sa Pakuwang. Wala pa tayo sa sentro, traffic na. Baka may namatay na naman. O procession na naman. Oh, ito naman hindi tumitingin. Bisa naka-overtake na ako eh. Pag tayo magmadali, isa lang ang buhay. Ang labo mo, Jong. Hey, baby. Hi. I am your baby. And you are my baby. Uy.